Ugnay sa 2 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the President sa 2025, pinagbibitiw siya sa pwesto ng ilang mambabatas, partikular ng mga young guns ng Kamara. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Una nang ipinaliwanag ni Vice President Duterte ang kanyang desisyong hindi dumalo sa mga budget hearing ng Kamara. Aniya, 2 tao lang naman kasi ang nagdidesisyon sa pondo ng Pilipinas, sina Zaldico at Martin Romualdez. Matatandaang sumulat din ang bise kay Lanao del Sur Representative Zia Adyong at sinabing ipinauubayan na ng OVP ang kanilang panukalang budget sa desisyon ng Kamara. Kinumpirma naman ng bise na dadalo siya sa pagsalang ng panukalang 2025 OVP budget sa plenaryo sa Senado. Aniya, naghihintay na lamang siya ng schedule. Pero nanganganib na matapyasan ang 2.37 billion pesos na panukalang budget ng OVP. Matatandaan na mahigit 733 million pesos na lang ang inirerekomenda ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP sa susunod na taon. Pero hindi na umaasa si VP Sara na makukuha nila ang pinanukalang budget. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Tiniyak naman ni VP Sara na hindi makakaapekto sa mandato ng kanyang tanggapan ang anumang halaga ng budget na posibleng ibigay sa kanila. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho anuman ang budget ng Office of the Vice President.